Hello po mga kabayan, kamusta po? Si Kamano po inyong lingkod ay nagbabalik po muli at tayo po ay magsama-sama magkomentuhan dito po sa Tambayang Makabayan. At sana po nasa maayos po kayong kalagayan. Mag-umpisa na po tayo. Komentuhan po natin ang reaksyon po ng kapatid po ng senador na si Jinggoy Estrada. Tingnan po natin at pakinggan po ang kanyang reaksyon. Si JB. Ito pong si Senador JB Estrada. Mga kababayan, parang masaya pa ang aura ng mukha niya na ang kanyang kapatid ay nagsakripisyo at gusto ipaglaban ang tama at mabunyag ang malawa ang korupsyon, lalong-lalo sa flood control. Pero itong kapatid na si JB Estrada, mukhang ang sinamahan, mga kababayan, ay grupo pa ng mga ulupong di umano. Tingnan po natin at pakinggan at panoorin po ang reaksyon po ni JB Ejercito. Ito po. Pinalain ko na magkaroon siya ng lakas sa loob na harapin itong mga akusasyon sa kanya. No? Kaya lang sa huli, siyempre kailangan manaig ang katotohanan at yung hustisya. No? Kaya yung talagang siyempre bilang kapatid, nalulungkot din ako at kasama, nalulungkot ako para sa kanya, sa kanyang pamilya. Kaya lang, sa public servant, kailangan hayaan natin na umusad ang batas. Dapat natin malaman ang katotohanan at saka dapat manaig ang hustisya. Okay? Yan po mga kabayan, ang kanya pong reaksyon. Kailangan daw po manaig ang batas, mga kabayan, ang hustisya. Yun nga ang gusto natin mangyari eh. Yun ang gusto namin mangyari, manaig ang batas at ang hustisya. Kaya nga bakit nga pinipigilan ninyo ang investigasyon sa Senado ay pinipigilan yung pilit na lumabas ang katotohanan at nagkaroon pa ngayon ng kudita. Hindi ba kinukuditan nyo ang majority? At ngayon naman po ay pinauhuli naman po. Ipinauhuli na ng ombudsman gamit ang Sandigang Bayan. At ito pong si JB Ejercito. Dito ka magtataka sa tao na ito. Independent ito. Independent. Wala po siyang partido dyan. Wala siyang kinakampihan dyan. Pero nakapagtataka. Bigla po naging minority. Bakit kaya? Bakit kaya JB? Bigla kang natinag. At ang tanong natin, kasama ka na rin ba sa grupo ng mga maleta? Di umano? Kaya ang iyong kapatid ay ganun-ganun na lang. Tanggap mo nangyari sa kapatid mo. Alam naman po ni Senator Jinggoy eh. Ayon sa kanya, talagang siya ay pinulitika. Dahil una-una may kumausap sa kanya na napakataas na tao. May kumausap sa kanya. Pressure. May nag-pressure sa kanya. Kung siya ay babaliktad at maghuhudas sa 13 senators o sa sinasabing majority na 13 senador, wala siyang kaso. Kung hindi siya babaliktad at maghuhudas sa 13 o silang 13, makukulong siya. Nakita niyo po 'yon? Kung siya naman ay hindi maghuhudas, makukulong. Kung siya ay maghuhudas, hindi siya makukulong. At yan ay sasabihin ni Jinggoy. At yan daw po ay kanyang ibubunyag. Nakita niyo po yun? Grabing pressure at pamumulitika. Samantalang dapat umayos ka, lumagay ka sa tama. Kung ikaw ay wala kang karga-karga, Senador JB Ejercito, kung wala kang karga-karga na baho na dapat mo rin protektahan, sasama ka ba sa kanila? Sasamahan mo ba yung minority? Ikaw ay independent. Tapos yung kapatid mo, di ba? Yung kapatid mo, pine-pressure para makuha nila ulit ang liderato ng Senado para marami mapagtakpan, di umano. Kailangan nilang pagtakpan kasi sisingaw na lahat eh.
Bubulaga na lahat ang mga pangalan nila sa investigasyon na bubuksan ng Blue Ribbon Committee sa pangunguna po ni Senadora Marcoleta at ni Senadora Pia Cayetano. Hindi po ba? Kaya dito po kay JB, nakita mo po yung body language niya. Yung body language, ibang-iba eh. Hindi po ba? Ibang-ibang body language. Samantalang nakita niyo po, yung 13 senador na gustong matumbok at pangalanan at makasuhan na ng yung totoong mga sangkot, yung maraming sangkot ay maimbestigahan na sa Senado ng korupsyon, ang flood control scandal. Pero si JB, bigla pong nagpunta rito sa mga pinoproteksyonan nila, yung sarili nila, na mga pinangalanan, karamihan ay pinangalanan dyan ng ex-marine, pinangalanan ni Saldico, nasa mga Cabral files. Di po ba? Nakita niyo yung mga sinamahan, pinangalanan, magkapatid na tulpo. Hindi po ba? Ang Soto at ang Lacson, ang Subiri, sila ang gumawa ng budget, di umano. Si Sherwin Gatchalian. Hindi po ba? Si Risa Hontiveros, may mga insersyong malalaki, halos. Di po ba? Nakita niyo mga sinama, sila Kiko, sila Bam, JB. Ibang-iba ka. Tingnan mo si Senadora Amy Marcos. Mas mahusay pa sa'yo si Senadora Amy Marcos. Bakit ko po nasabi? Si Senadora Amy Marcos, ini-expose niya yung kabulukan ng gobyerno. Pati kapatid niya, ini-expose niya yung kapatid niya. Di ba sinabi niya na yung kapatid niya gumagamit ng pulburon, hindi na lumubay. At nilalabanan niya ang korupsyon. Di ba? Gusto rin ni Amy Marcos na mabunyag. Lalong-lalo na yung ginawa pong kawalangian. Di po ba? At binatikos niya rin yung ginawa po na sabwatan sa pagpapatapon sa dating Pangulong Duterte. Kahit papaano si Senadora Amy Marcos, kahit papaano yung kapatid niya, binabanatan niya sa mga maling ginagawa sa bayan. Hindi nga lang niya mapaalis. Pero binabanatan niya kahit papaano. Samantalang ikaw, kung yung mismo kapatid ng Pangulo na si Amy Marcos, nakikita yung mga kawalangian at kapalpakan at pagnanakaw ng administrasyon ng kapatid niya, ikaw hindi mo nakita, wala kang nakita, tapos ang sinamahan mo, yung sunod-sunuran sa palasyo, di umano. Kaya mga kababayan, ibang klase. Ito pong si JB Ejercito, mga kababayan, kahit ano pong gawing body language, kahit ano pong salita, kahit anong katwiran, kung lalagyan mo ng logic, sino ang sinamahan mo? Maniniwala pa sa iyo ang taong bayan, lalong-lalo na si Kamanong, kung nanatili ka sa independent. Kung ikaw ay hindi umalis sa pagiging independent mo, baka maniwala pa sa iyo ang taong bayan, lalong-lalo po si Kamanong, na wala kang pinoprotektahan at wala kang pinoproteksyonan at wala kang kinatatakutan. Hindi po ba? Biruin mo yun. Yung sinamahan mo, puro may karga-karga. Ibang klase ka. Yan po mga kababayan, ang karakas ni JB Ejercito, ang kapatid ni Jinggoy. Si Jinggoy ay hindi natakot magpakulong. Lalabanan niya ang bulok na sistema at may pagka-martialong sistema ng bansa dahil gahaman at sakim sa kapangyarihan na nakaupo. Samantalang si JB Ejercito, ang sinasamahan yung mga sakim at gahaman sa pera at kapangyarihan. Di umano. Doon siya nakapanig. Kaya ito si JB, mga kababayan, bigla pong nasira. Sirang-sira na po sa mga matitinong
Pilipino, sa mga matitino. Pero doon sa mga bayaran at nakikinabang ng mga Pilipino kasama ang malalaking mainstream media di umano, yan na lang ang magtitiwala sa'yo dahil pare-parehas kayo ng kulay. Pati po ang mga makakaliwa. Hindi kaya? Muli po mga kababayan, yan po ang reaksyon po natin sa kay JB Ejercito. Natanggap niya ang nangyari sa kapatid niya. Okay na okay sa kanya. Basta siya nakasandal sa pader. Di umano. Maraming salamat po mga kababayan. At syempre, hindi naman po lahat ng panahon ay sa inyo. Ang lahat ng bagay sa mundo ay may katapusan. JB Ejercito. Lahat. Kasama tayo ron. Kasama ka ron. Thank you po mga kababayan sa nagusto po natin tambay mga kababayan sa YouTube at TikTok. At ganun din po sa ating mga subscribers. At patuloy po nagsusubscribe. At sa mga nagko-comment, like, share, and subscribe. Shoutout po sa inyo lahat. Mabuhay po kayo. At thank you rin po sa mga nagbibigay po ng tulong at biyaya. Shoutout po kay Eric Hershio from Canada. Annie Jo, Jem Aris from United Arab Emirates, Baby Roman at Ate Isa from Cagayan. Norma Garcia, Mary Natividad Blinden from Netherlands, Gay at Siena. Tatay Nick from Toronto, Canada. Jesus Valdefena at Rolando Guerrero, Mila Yi, Felipe Shapno from Texas, USA. Rolando Timbol from Alberta, Canada. Ma'am LB Sermani from North Miami, Florida, USA. Melchorita Espinosa from Orlando, Florida, USA. Arturo Estaniero from USA. Randy Crispino from Pasig. Mika Ligaspi at Tessie Mantilla from Kuwait. Frank Zamora from California, USA. At Romulo Di Vinagracia from Bacolod City. Shoutout po sa inyo lahat mga kabayan. At ingat-ingat po kayo. Lalong-lalo po sa inyo po mga paggawa. God bless po sa inyo lahat. At taste lang po tayo mga kabayan. At samahan po natin ng maraming dasal at panalangin. Muli po, paalam. Bye-bye.